speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing siguro. Doon mo siya halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong doon mo siya impeach, gano'n, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. O hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema eh? Kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hahatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Eh bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit si Gutesa, Sen. Yun pala ang pundasyon ng kanilang pagpunta sa ganong klaseng institusyon. Nire-require pala yung katapatan, yung karangalan. Eh, totoo naman po. Eh, sabi ko, di ba mas lalo ka ako, Mr. President? Tayong lahat na nandito ngayon. Di ba natin kako pwedeng itanong sa sarili natin kung karapat-dapat tayo doon sa honor na ibinigay sa atin? Yung mga kadete pa lang yun eh. Yes po. Eh tayo ngayon na binigyan ng ganitong karangalan. May ipaglilingkod natin sa mga kababayan. Di ba mas lalong mataas na sukatan ng ano? Kasi ang mandato niya, boto ng taong bayan, Sen, di ba? Hindi lamang basta nakapagtapos kayo ng isang... Yun ang dapat niyang sagutin. Ayun. Hindi yung... Wala. Pinili na nga lang daw niyang manahimik. Dahil ayaw niyang makipag-usap sa insekto. Yung bang ganun ka-importanteng tanong para sa kanya, gagamitin mo na lang ng kulisa? Nako po. Ayun lang sa akin. Kaya ayoko nang puntahan yun. Puntahan na lang natin itong isang importanteng balita rin na siguro ay ito ang gustong wag nang mapag-usapan dyan eh. At pilit na makalimutan sana ng mga mamamayan. Pero hindi po, dahil ito isa sa importanteng dapat natin laging binabalik-balikan. Ano ba yan? Ang tinutukoy ko ay ito pong testimonya, sinumpaang salaysay ng 18 mga dating sundalo. Alam niyo po ba, Sen, na ang reaksyon dito ni Ombudsman Crispin Remulla, bagamat nung isang araw, ang sabi niya ay, totoo yan. Yung testimonya nila na nag-meeting kami sa bahay ko. Yung bahagi ng Secretary pa ako ng DOJ. Yes. Ando si Trillanes, General Torre, dalawang ICC investigator. Totoo po yan eh. Pero ngayon, ang kanyang sinasabi, nako, yan ay pakana lang para mag-rebelde ang mga sundalo laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos na magpatunay siya mismo na doon sa isang bahagi ng kanilang pagpapahayag, totoo pala. Totoo pala, Gusto nyo, pakinggan muna natin para eksakto. Ano ba sinabi ni Ombudsman Remulla tungkol dyan? Ito po. Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Ayan, Sen, no? Parang galit? Baka ginalit nung nagtatanong. Ambush interview ata yun. Hindi ka pwedeng magalit sa... Ano ba yung tinanong sa kanya? Hindi man natin kasi narinig. Kaya tanong yata kung anong masasabi niyo dun sa... Anong motibo nila? Yung sagot niya talagang They are trying to create a political tipping point daw, Sen. Alam na natin yon, di ba? They want a branch of the service to rise up in arms. Yun lang naman yun. Tapos galit lang talagang parang gustong manuntok ni Secretary Boyeng. Galit Eto pa, akala ko pa naman si John Vic lang ang nanununtok. Hindi, pati... Ano pa sabi? Dagdagan pa natin. Ang sabi niya,
6 daw sa 18 na dating sundalo ay napag-alaman niya na naharap sa kasong murder. Ba? Oh. Nakapagtataka, bakit hindi naman nakakulong kung may kasong murder? 6 di ba? out of 18. Oo, 6 out of 18. Oho. Ito ang sabi niya, not all of them are in active service. Mga ano na nga eh. Yung, Lahat na, retired na yata, oo. Iba, wala na. And many of them were discharged. Alam namin yun, as far as we are concerned, we know that as far as we are concerned, some of them, 6 of them have murder cases. Tingnan mo na, bakit gano'n ang naging patakaran? Meron bang batas ngayon na kinakailangan suriin mo kung sino yung karapat-dapat na tumestigo, halimbawa? Kinakailangan salain mo muna sila. May checklist muna eh. Para No? may betting process din eh, no? Parang Oo. ganun, oh. Halimbawa, may criteria eh. Opo, check. Halimbawa, Tapos 10 yun. X, oh. Oo. Kinakailangan Mabuting mamamayan. Walang kaso, mga ganun Ha? na tao. walang batik. Yan, oh. Ha? Walang kapintasan. Ano ba yung napasulat? Oo. Yung walang kapintasan. Oo. Walang Ano ba yung nakasulat? Nakalimutan nyo na eh. Nakalimutan. Hindi dalawang dila. Mga ganun. Oh, di ba? Hindi maibigay sa Pagkatapos, mahalay na pakinabang. Oo. Yan, oh. Ibig sabihin, may checklist ka, chinecheck Opo, mo. opo. Kapag ka yung checklist na yon nakumpleto, Pwede. Pwede. Testigo. Hindi ba ganun? Wala ba sa panuntunan Wala niya? ba sa criteria ng mga ano yan? Magsasagawa ng ano, pagbubulgar, sir? pupunta ka sa court proceedings. Oho. May kalayaan silang, itong pa lang sa pre-trial, ipipresenta ko po si Jenso Barjaga. Oho. Ano ang testimony ni Jenso Barjaga? Opo. Anong offer of testimony? Yan, may binubulgar po siya. Si mga ganyan, oh. Jenso Barjaga po ay tetestigo sa ganito pong mga aspeto Ayun. sa pinag-uusapan po nating kaso. Pagkatapos po ni Jenso Barjaga, isunod ko po si Nelson Lubao. Ayan, O ano naman ang tetestiguhin niya? Si ano naman, si Nelson, ay ikukwento po niya at i-identify niya po yung lahat ng mga dokumento Ayan. na kanyang sinasabi sa bahagi po ng complaint. Okay. So, merong ano. Oo. Pagka, alam mo, nakita. Nakakita ng judge. Hindi ko gusto yung tsura ng dalawang yan. Kung tatanggapin niya. Pwede ba But yun? teka, Magkakalit si Jenso Barjaga nito, tsaka ikaw. Bakit sa itsura mo tinitingnan? Bakit? Ibig mo sabihin, pangit itong dalawang ito? hindi natanggap-tanggap ang statement namin. Oo, hindi ron. At saka ang alam ko, Sen, yung para i-discredit mo ang witness, dapat ikaw yung abogado ng depensa, di ba? Hindi pa nga nagsisimula eh. Doon mo na ipakita kung... Pero payagan mo siyang tumestigo. Sa proper hearing siguro. Doon mo siya, halimbawa, doon mo siya gisain kung anong gusto mong... doon mo siya impeach. Ganon, ano? Yun. Pero kung hindi pa nga siya tumitestigo, binabalatan mo na. Hindi ba niya alam yung mga ibang pagdidesisyon ng Korte Suprema? Kahit na the most despicable criminal Yes. Opo. is entitled to due process. Wag mo namang hatulan. Tumitestigo lang alang-alang sa kanyang kaalaman, personal na kaalaman. Bakit imbes na payagan mo siyang mag-testify, sari-sari ng pangungutya, sari-sari ng pagdidiscredit. Parang nauwi na naman kay Gutesa. Ay lalo na, nabanggit Diba? niyo si Gutesa, Sen. Ang sabi naman ng NBI, papasupin na natin yung mga nagnotaryo. Nauwi siya nagnotaryo. Papasupin na natin yung abogado nagnotaryo. Hindi kasi ka panipaniwala, 18 sama-sama sa isang affidavit. Paano yan nagnotaryo? Naging joint o consolidated statement. Sabay-sabay bang humarap yan sa abogado? Ngayon lang ako nakakita na yung gustong magpahayag, yung gustong tumestigo, yung gustong maging kabahagi ng pagsasaysay ng mga pangyayari,
para palakasin yung kanilang aligasyon, nagsama-sama sila. Opo. Eh bakit sila ngayon ang... Sila pa yung... Nagigisa, no? may lang nangyayari ito. Sila ngayon na pinoprosecute. Oho. At saka, Di ba kayo nagtataka? hindi, kami nahalata namin, Sen, dahil mula kay Gutesa, nung Gutesa mag-isa nga di ba? Yes, isa lang siya. Eh ngayon, 18. Ganun pa rin eh. Pero hiramin ko yung puntos nila, Sen at Nelson. Eh baka naman magdrama lang po yan sa Senado. Ang layunin talaga niyan ay pahinain ng ating gobyerno. Baka may mga kasangkot yan para i-destabilize ang gobyerno. Kaya nila ginagawa yung bagay na yan. Bakit yung espekulasyon ang iniisip natin? Oho. Di ba? Meron naman kayong pagkakataon pagtatanungin mo riyan. Okay. Anong magdadrama? Mahalata mo kung nagdadrama. Depende kung paano ka magtanong sa kanila. Opo. O, baka nag-speculate ka lang. O baka natatakot ka dahil sasabihin niya, talagang masasubstantiate niya. Natatakot ka, baka yung kanyang sasabihin, mapapatunayan niya. Baka naman mas lalo pang lilitaw yung kanyang gustong sabihin at lalo niyang mapapalawak yung kanyang sinasabi. Oho. Di ba? Oo nga, may elaborate niya pa ng gusto no, pagdating sa Kasi Senado. baka sa tingin ko, yung mga ganyan, meron pa silang hindi sinabi dyan. Totoo yan, Sen. Kasi dun sa testimonya, sa pahayag, napansin namin ni Jen ang aming mga nakalap na larawan at video, may video Opo, doon sa samantalang sa affidavit, hindi puro naman ma-attach pictures lang hindi ma-attach Puro yung picture. pictures. Baka yun ang nga kinakatakutan nila, Sen. O baka nga, kasi bakit mo sila pipigilan? Oo. Lalong-lalo na may nagsabi na nga kung nasaan ang ebidensya, pupuntahan ko yun. Ayan. Tutuntunin natin kung saan ang direksyon ng tinuturo ng ebidensya. Oo. Oho. Hindi ba? Tama. Paano ka makakakuha ng ebidensya kung hindi mo sila tatawagin at pagtatanungin? Di ba? Yun ang pagkuha ng ebidensya. Oho. So dapat Bakit wala ka bang kakayahan para tanungin yung mga yan? Lalong-lalo na ikaw ang pinakamagaling na investigador. Oo. Kapag nakita mo nagsinungaling, di pa contempt ka agad. Hindi mo yata narinig yung sinabi ko. Di po, narinig ko. Wala ka bang kakayahan? Ikaw ang pinakamagaling na investigador? Opo, tama Oo. niyo. Kaya Sa dami nun. Pinakamagaling. Palagay ko, sa galing mong investigador, 18 yun, ha? Lulutang ang katotohanan dyan. Yung Sen. 10 dyan, baka kaya mong gisain lahat yan. Diyan mo tirahin. Oh. Diyan mo ngayon salaminin lahat. At tingnan mo kung talagang nagsisinungaling. Alam mo yung kasinungalingan dyan, Opo. madali mong maano yan madali Mahalata. mong mahalata yan Opo. Yung magaling mag-imbestiga. Akala mo, tatayo siya doon, halimbawa, dala-dala niya, dinramatize niya yun, madali mong makuha yun. Oho. Kaya nga sabi ko, pagka nagsinungaling ka, di contempt mo agad, kulong ka. Kulong ka sa Senado, may kulungan naman sa Senado. Kamukha yung sinasabi niya, paano hindi naman believable yan, 800. Yun na nga. Ayun nga, yung kwenta niya. Oo. Bakit hindi mo siya tanungin pag nandun na? Bakit hindi mo sa kanila ipakwenta? Kwentahin mo ito. Baka mamaya sagot naman niya, mali po yung kwenta niyo, ganito po yan. Ganyan. Yan ang kinatatakutan nila Kasi parang mathematically yan daw, improbable at saka hindi... Di parang sinabi mo sa judge, sabi ng judge, hindi, ayoko yan. Opo. Makagalit sa'yo yung depensa, judge. Ihingin ko sa'yo yung palitan ka. Oho. Ano? Ngayon pa lang, meron ka ng pre-judgment, pre-trial pa lang tayo. Sinasabi ko, ito nililinya ko pa lang kung sinong tetestigo para sa kaso namin, para depensahan namin ito. Nag-ano ka na, sinasabi mo na hindi qualified itong mga... Yung mga witness ba't mas marunong ka pa sa akin? Ako nga ang defense counsel mahalata yung judge. Papapalit ngayon yan. motion to, palit ang judge natin yan. Ayun na nga. Pero sa sobrang galing ang mag-investigasyon, di ba sabi niyo, pinakamagaling na investigador? Hindi siya nagsabi nun, hindi ako. Hindi pa nag-iimbestiga, may conclusion Ganun siya kagaling. Hindi ganun nag-iimbestiga. Hindi ba napakagaling nun? Hindi pa nagsisi-imbestiga. Tapos na agad. Hindi imbestiga. Manguhula yun. Ano ka ba? Kasi alam ko niya, magdadrama lang yung mga yan. Kaya nga, Magsasalita ng paano kabulaanan mo niya. nahulaan? Ano ka ba? Investigador ka o manguhula ka? Hindi pwede yun. Kaduda-dudaan niya, pahayag ng mga yan. Paano mong 805 billion? I-deliver nyo. Bakit hindi mo itanong sa kanila yon? Paano nangyari? Lahat ng pagdududa mo, lahat ng hindi mo kayang paniwalaan,
Ha? Itanong mo sa kanila. Oho. Nagdududa ka, dapat mo talaga silang tanungin. ba't Sa kaya- kabila ng iyong pagiging pinakamagaling na investigasyon, Oo. na investigador, Director, hindi mo talaga, hindi mo makuha talagang ano yun eh. Na talagang believable eh. Opo. Kasi magaling ka eh, di ba? Talagang malito eh. Hindi, tawagin natin sila. Oo nga. Silang magpaliwanag nito. Di ba dapat ganun? Ayun. Dapat nga, ganun talaga mangyari. Pero mukhang hindi ganun ang gusto, Sen eh. Mukhang... Teka muna, wala ka bang ano, wala ka bang pananagutan? Ikaw ang chairman eh. Bakit? Halimbawa, ikaw ang chairman, Jen. Opo. Para mas maliwanag ng konti ang ating pagpapaliwanag ng Opo, sige. talakayan. Halimbawa, ako po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Oh, kaming sige. dalawa ni Nelson. Member kami. Ayan, opo, oho. Oh, sasabihin ni Nelson sa'yo, Mr. Chairman, bakit ikaw lang ang nagpapasya? Ano kami rito? Tau-tauhan kami? Oo nga. Alalahanin mo, committee tayo. Kaya nga sinabi, committee. Opo. Ang committee, hindi nag-iisang tao lang ang magpapasya. Kakasangkapanin mo kami, kukonsultahin mo kami, mag-uusap tayo. Bakit ikaw nagpapasya? Yan ba nakasulat sa tuntunin natin? Basahin mo nga yung tuntunin natin kung ikaw magpapasya. Nako. Hindi mo ba itatanong sa kanya yun? Tama. O yan, sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo, Jen. Hindi ako sa tingin ko Senador dyan. Jen, sa Barjaga. Sumagot Bakit ka. ikaw lang ang nagpapasya? Sumagot ka. Hindi pa natin nasisimulan ng investigasyon. Bakit ayaw mong ni makatapos sa Senado? Nakita mo, awain ka niyan. Ay kung maituro-turo ako ng mga yan. Ba't ko ba papatawag yan? Kabuti-buti, di ako naituturo ng mga yan. Pag humihigop ako ng kape, huwag kayong bibitaw na nga lang kami. Ay, nako. Muntik na tayo maging viral sa mundo. Yun ang sinasabi ko eh. Oh. Chairman ka, Opo. pero ang pagiging chairman, hindi ibig sabihin nun, ikaw magpapasya. Kasangkapanin mo yung mga miyembro. 20 ang miyembro mo eh. Oo nga pala, 20 Di ba? nga pala member ng Blue Ribbon Committee. O, tinawag mo ba yung mga miyembro mo? Oho. Para pagtaluran ninyo kung ano, merong lumabas na 18 ano, official, ex-marine o mga kung ano. Development yan. O di, mag-usap tayo. Okay, ba't ikaw ngayon ang kikilatis? Gagawa ka pa ng sarili mong kwenta. Ayan. Opo. Ayan. Ang Kuya Jason na Panganiban naman ay nagpapabati rin. Pakibati po ang ka James Jasper Villanueva. Ang amin pong tagapangasiwa at ang ka Johnny Sibalo, ang aming pangalawang tagapangasiwa dyan po sa distrito ng La Union, Agoo, La Union. Salamat po ng marami ka James Jasper Villanueva at ka Johnny Sibalo. Magandang hapon po sa inyo. At anniversary pala dyan, 85th anniversary sa Monday ng Bawang La Union. Bawang La Union. Oo, lokal ng Aba. Bawang. 85th pala, ano? Nandyan ngayon, hindi, iba pala sa Bawang. Ano, pakigreet din po ang aming tagapangasiwa, ang ka Romel Silva. Ano ha? At ang ka Fre Palami, dyan po sa distrito ng Bukidnon. Ayan. San Carlos, Bukidnon. Maraming po salamat ako. Napakarami ng ating mga taga-subaybay. Si Mayor John Ferrer daw po ng Gerald Trias Cavite. Baka daw po mapasal kayo ng gentry. No? Iniimbitahan po kayo ni Mayor John Ferrer. Ayan. Oo nga, iniimbita tayo ron eh. Opo. Pero kailangan daw sumama kayo eh. Ay, opo. Bago kayo dumating, Sen, mga one day before, andun na kami. Para makapag-overnight po na kami. Makapag-relax ng konti. Demo sa na kayo. Susunod ako. Oo. Bakit hindi kayo dumating? Kayo lang. Kami na Dahil yun. pag nandun kayo, darating ako. Ayan, Mayor John, at saka mga taga rin po sa, tag ito, Navarro, Barangay Navarro. Gusto kong Gerald Trias batiin ang Cavite. aking kaibigan, si Mayor Susan Yap ng Tarlac. Kasi Aba, opo. nagkita kami kahapon ba yon?
Kasi nandun yung mga magsasaka, marami sila. Merong ano doon may mga initiatives para, alam ko kasi yung lupa dyan, pagka palagi mong nilalagyan ng abono na synthetic. Opo. Alam mo, ang epekto nun, nalalason, tapos tumitigas ang lupa. Ganun ho ba yun? Oo, Pagka- tumitigas, matigas na matigas, parang akala mo simento na no? Tapos, lason yun sa daan siguro ng mga panahon na puro yun ang Puro synthetic puro fertilizer. synthetic na isasabog mo sa lupa na sinasaka mo. Nasisira So ngayon, ang ginawa nung isang proponent doon, na tinulungan ko nga sa Department of Agriculture yun Opo. yung soil health stabilization, yung nawawala yung epekto ng lason. Chemical sa... Nakagawa sila ng formula, yung alam mo yung dumi ng manok, nakukuha nila sa mga maraming growers doon Organic fertilizer So po may ito, Sen. organic Opo, siya oho. talaga. Yun ang ganito yun hindi naman lahat nawawala yung 8 8 sakong urea. Ito yung synthetic. Opo. Ngayon, pagka yung ginamit mo, yun na yun. Isa na lang na sako ng synthetic, nawawala na rin ang niya. Okay. Oh. Kaya naipakita nila kung gaano yung output Ang laki ng production So, unti-unti nawawala na po yung synthetic fertilizer, Sen. Yun ang plano sa buong Tarlac ngayon. Opo. Organic So, na tayo. si binabanggit mo, si Yuan Saligumba. Opo, Dalawa yung tinulungan ko na yan Yung soil health restoration. Opo. Si Yuan naman, ang pilot niya, pilot areas, Opo. 3 probinsya. Opo. Isabela, Tarlac at saka Iloilo. Ito namang pilot nitong soil stabilizer, health restoration, Opo. yung buong Tarlac. Ah, Masaya si Secretary Kiko kasi nakikita niya yung nakikita niya yung resulta. aha. Kaya binabati ko si Mayor Susan Yap nandun siya kahapon. Ayun. Sayang pa. At Dapat saka yung nakapunta tayo. yung mga agriculturist niya. Opo. Nandun din yung regional director ng ng buong region. Oho. At yung kanyang mga kasamahan. At nung isang araw naman, nakita ko nagpunta kayo ng San Fernando, Pampanga, Sen. Last week lang po ba yan o this week din yun? San Fernando, Last week kasi oho. sinelebrate nila yung 25th founding anniversary ng City of San Fernando. San Fernando. Oo. Ano yun nung siya ay maging city, Opo. siya yung pinaka 99th city ng ating bansa. Aba, natapat po pag 99. Oo medyo nabigla nga yung mga karamihan doon Bay, bakit po? Akala nila kasi Tagalog ako Hindi Kaya nila, nagsalita ako Kapampangan. hindi nila alam Oo. Gulat sila. Alam mo yung kanilang ginagalang na merong doon ang tawag nila Apong Seto. Retired na Opo. Archbishop Emeritus. Okay. Nakita ko nga sa picture. Opo. Yun, nagsalita. Pero Kapampangan si Apong Seto. Opo. Pero nung siya ay magbigay ng kanyang Ng mensahe. remarks, ng Opo. mensahe, English, Ba? Oho. Nung ako naman, purong Kapampangan, Purong Kapampangan. At kinote ko yung dalawang pangungusap na kanyang binitawan. Ni Apong Seto. Tinranslate ko sa Kapampangan. Alam mo ba, nung mupo na ako, nasa may bandang likod ko siya. Oho. Hirap na siyang maglakad, dinaalalayan. Lumapit sa akin. Bakit marunong kang magsalita ng Kapampangan? Pangan. Nako, hindi pala nila alam. Sabi niya, Kapampangan po ako. Taga saan ka ba? Sinabi ko, taga to. Oho. Kasi kanya yung pagkakalatag mo. Aha. O yan, nakita niya talagang, ipinakita ko sa kanila na talagang Kapampangan ako. Ayun. Oho. Ang daming nakita mo sana kung nandun ka, Nelson. Opo. Ang dahil nahulog sa upuan Hirap na hirap ng bunga. Ano pala, Taka sila, Kapampangan. Kapampangan pala yan. Matatas pala kayo magkapampangan, Oo. Oho. Nako. Yan ang mga, kasi pagka naman, alam ko, importante yun Opo. 25th founding anniversary ng San Fernando. Pampanga. 25th pala. Oo. Mahalaga naman yun. Kaya, kahit na ilang panahon lang, ilang oras lang,
Hindi nyo nasabi, nandun yung kuya ni Nelson, sana nasalubong man lamang Oo, kayo. si No? San Fernando. Nagmamadali rin naman ako. Marami tayong gawain din. Oo, baya, sa susunod po, makapasal tayo ng San Fernando, Pampanga. No, ha? Sana natikman nyo yung mga kalamay, nakita mo naman yung... ganun ho ba? Oo. Hindi, yung tapang damulag po yung gusto ko sa, lagi yung binabaon eh. Tapang ano ba yun? Yung tawag nyo doon? Napindang. So, nung pagkatapos nun, doon ako kumain doon sa Ayun. Balay Kapampangan. Balay Kapampangan. Nandun yung, kung tawagin Pindang Damulag. Pindang damulag, pare ka, dabis doon. O, sabi ko sa mga staff ko, Opo. kasi Si Ma'am Jaisu ba nakakain doon? hindi siya sumama. Sabi ko, diyan kayo, dito kami. Tapos binabantayan ko sila. Op, balik kayo. Balik. Malulugi tayo nga ako, eat all you can. Ano naman, hindi, balik. Pakasarap pa naman adobong balot doon, ano ho? Balik. Ayun pa yung prutas, balik. Opo. Kain. Parang Ayun. masulit naman yung Para bupete. sulit naman. Opo. Kaya pag uwi namin, na-flat yung isang sasakyan. Nabusog lahat. Ang Ka Benely Balya Senior, Ka Benely, magandang hapon po sa inyo, ha? Aba, ang mga taga Candelaria, Quezon pa rin nanonood ngayon sa atin. Yan. Aba, ang Vice Mayor Boyong Bonggaling, si Mayor Maki Bonggaling, at siyempre po, ang kanilang pinakakuya, Yan. Kuya Kuya Luding. Luding. Yes. Kuya Luding. Papito-pito ang Kuya Luding eh. Habang nanonood po yata ng saganang mamamayan. Kuya Luding, magandang hapon po sa inyo. At yung pinakamasarap na crispy pata sa buong Pilipinas ay matatagpuan dyan po sa Candelaria, Quezon. Basa po kami ng mga reaksyon. Naniniwala ka bang kaduda-duda? O kaduda-duda nga ba ang pag-deliver ng 18 sundalo sa mga iba't ibang opisyal ng gobyerno? Sabi ng ating mga reactors, hindi po. Dapat po dyan imbestigahan ng Kamara o Senado. Jan De Vega, Arayat, Pampanga. Walang kaduda-duda. Just Vlog, La Union. Hindi po. Sila ay nagsasabi ng totoo. Merlina Plangka, Kanduman, Mandaue, Cebu. Di totoo yan at hindi dapat pagdudahan. Roberto Gibaga, Batangas City. Totoong totoo po yun. Ben Abanilla, Montalban, Rizal. Hindi po at dapat lang imbestigahan talaga yan. Iimbestigahan talaga yan ang malaman ng katotohanan. Edwin, Malabon City. Hindi po. Nagdududa sila. Sila lang kasi kasali sa nakatanggap ng maleta. Weng Serrano, Jeddah, Saudi Arabia. Hindi ako nagdududa. Cornelio Sumael, Belnas, Pilar, Bohol. Hindi po. Kayang-kaya nilang gawin yon. Albert Villaray, Maynila. Hindi po ako nagdududa. Posible po yon. Luis B. Talavera, Maharlika ng Bulacan East. Si Attorney Chester Dula pala ay binabati natin ng Kaabed Dula. May padala po siyang sapin-sapin sa inyo galing sa Pampanga. Yung pala. Uy, kaya naman pala. Attorney Chester at saka Kaabed Dula. Opo, yan ang pangarap namin. Sapin-sapin galing po sa Pampanga. Hindi po kaduda-duda. Kailangan po talaga ipatawag ang 18 sundalo para magkaalaman na. Ryan de la Cruz ng Milan, Italy. Ramdam po namin ng epekto. Parang iba to. Froilan Villarin ng Baguio City. Walang kaduda-duda. Kayang i-deliver yan. Nabanggit nila na halos 100 silang security ni Saldico. Oo. John Mendoza ng Singapore. Hindi po nagdududa, kaya dapat imbestigahan. Dahil pera yan ng mga Filipino taxpayers. Antonio Delfonso, Legazpi City, Albay. Ayan. Posible po, Tony Kainya, Cainta, Rizal. Binabati rin natin dyan si Ka Aris at Sara Bautista ng lokal ng Pineda na meet namin ito kanina. Dyan Pineda. Pasig. Hindi, dito sa burol ng tatay ni Kajun. Kajun Mariano. Kajun Mariano. Oo. Ngayon. Ang Jerry Mendoza pala. Jerry Mendoza. Maya pagat panapon daw para kay Sandante. Ano ha? Nasaan ba si Jerry? Nandiyan po, malapit lang. Nasa central lang po siya. Kompleto pa ba ang ngipin niya? Kaibigan natin ito. Naku, magagalit na naman ang Ka-Jerry. Ka-Jerry, magandang hapon po. At binabati po namin kaysa palatuntunang saganang mamamayan. Ayan, meron pa tayong 5 minutes. Sayang naman to. Baka may mga babatiin pa tayo. Okay na? Ito
Oh, Yan. Oh. ano yan? Matagal eh. Pahabol pa. Oh. Ayan, oh. Yan. Tapos na yan, nabati Babasa na. na natin yan, oh. Galing. Si Gracie may binabati na hanap ko yung text eh. Pakibasa mo muna yan, Nelson. Ayan ha? daw, oh. Happy 80th birthday, Telly Garcia from Cavite City. At happy viewing kina Brother Melesio, Tita Mid Salinas, and family ng Binyan City, Santa Rosa, Laguna. Ayan. Happy birthday din kay Kasepli Morano, District of Western Europe. Happy birthday po sa inyo mula kay Canoli Cruz ng lokal ng Marseille, France. Happy birthday din kay Ma'am Mirna Dionisio. At happy birthday, Jen, kay Katkat Kanaya. Talaga naman birthday mo pala, ha? Ganon. At happy birthday kay Ka-Efren Tercias ba? Ba, kay Efren. Opo. Happy birthday kay Aurea Tayam ng Tabaco City, Albay. Happy birthday din kay Ray De Vera ng Las Piñas City. Happy viewing, Emma Ferrer, Central Office. Ayan. Ito pala si Maylene Liscopides ng Meadowlark, Edmonton, Canada. Yan palang binabati ni Ate Grace. ano ha? Dahil binabati yan eh. Ayan. At saka ganun din po mga taga Milan, Italy. Ayun. Ang Roland Enriquez Jr. Ano ha? At ang lahat po ng mga kapatid daw po dyan sa Milan, Italy. Si Ate Aliana Andrea Rocreo ay binabati naman niya. Sabi niya, happy birthday po kay kapatid na Rodel Ballesteros mula po kay Alfredo Rocreo. Happy birthday po kay Nanay Amparo Poblete Rocreo. Happy watching Leo and Alain Cruz from Markham, Canada, and Rocreo family from Taytay, Rizal. Ayan, Aliana, okay na. Resulta na po ng ating Vox Populi sa tanong na, naniniwala ka bang kaduda-duda ang nakapag-deliver ang 18 dating sundalo nung 800 billion pesos? Ang nagsabi ng, opo, kaduda-duda sila. Walang nagsabi. At nagsabing, hindi po sila kaduda-duda. Naniniwala. Naniniwala po kami sa kanila. 100%. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Naku po, oo. Paano mo ngayong babanggain yung ganyan? Sana man lang mayroong nagsabi mo na kahit 1% o 2%. Eh. Oho. Bakit naman nagkaisa naman yung mga opisyalis ng ating pamahalaan na may kakayahan sana na sila yung mang-usig eh. Opo. Ang importante rito ay magawa mo yung hinahanap ng mga tao eh. Yan, oho. Hindi mo ba pagtatanggol ang karapatan ng mga tao? Saan ka ba kakampi? Di ba? Kakampihan mo ba yung gumawa ng paglilimas sa kaban ng bayan? Doon ka ba sila kakampi? Doon ka ba kakampi? Hindi mo ba kakampihan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mamamayan mo ngayon? Oo nga. Baka sakaling dito makahanap man lang sila ng konting liwanag. Opo. Pagkatapos sasabihin ng ombudsman, pagalit pa eh. Yung isa naman, kukwentahin pa niya kung kapanipaniwala. Oo nga. Paano mo kukwentahin ang paniniwala, Jen? Oho. Ha? Gagamit ka pa ng statistical model eh. Mahirap Alam mo, i-quantify yan, Sen. Sabi nga nila. Oh. kahit nagamitan mo ng differential calculus yan, mahirapan ka eh. Oho. Kahit po coordinates, hindi kaya yun, Sen. Ha? Kahit coordinates. So nakita mo naman sa coordinates pala, Nagkagulo. Tawid-tawid. Oh.